Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito, atin na muling pag-aaralan ang salita ng Panginoon na pinamagatang pag-asa at pagpapatibay loob. Nasa Kabanata 31 na po tayo ng The Voice, Speech and Song. So, samahan niyo po ako sa ilang oras o sa ilang minuto ng pag-aaral na ito. Sabi dito, isang balsamo sa pagpapagaling. May mga kaluluwang nagkakamali at nakadarama ng kanilang kahihiyan at kanilang kahangalan. Gutom sila sa mga salita ng pampatibay loob. Tinitingnan nila ang kanilang mga pagkakamali at pagkakasala hanggang sa sila ay halos madala sa depresyon. Sa halip na sawayin at hatulan at alisin ang huling sinag ng pag-asa na ibinubuhos ng araw ng katwiran sa kanilang mga puso, hayaang mahulog ang iyong mga salita bilang nakapagpapagaling na balsamo sa nabugbog na kaluluwa. Huwag maging tulad ng mapanglaw na granizo na pumapatak at sumisira sa magiliw na pag-asa na umuusbong sa mga puso. Huwag iwanan ang nagugutom na kaluluwa sa kanyang kawalan ng kakayahan upang mapahamak dahil nabigo kang magsalita ng mga salita ng lambing at pampatibay loob. So dito mga kapatid, nakikita natin yung sistema ng isang taong nasaktan at nawalan ng pag-asa at punong-puno ng depresyon sa kanyang buhay. At sa habang natin siya tinitingnan, minsan iniisip pa natin na bakit kaya yan nangyari sa kanya, bakit ito yung pinili niya, dahil alam natin na ito yung consequence sa bagay na napili niya. Ngunit imbis na siya ay ating hatulan or husgahan, bigyan po natin siya ng pag-asa. Dahil marami ngayong mga taong nangangailangan ng encouragement, lalong-lalo na sa kanilang sitwasyon, sa kanilang buhay. Hindi naman po natin alam kung ano po ang kanilang ginagawa or ang buhay nila, ngunit pagka ginamit po natin ang ating mga bibig, ang ating mga isip, or ang ating mga talento para mapagaling ang nasasaktan na kaluluwa, magpagamit po tayo sa Panginoon at maidadala natin siya sa paanan ng Panginoon. Kaya magtulungan po tayo, magbigay po tayo ng pagpapala sa mga taong ating nasasalamuha dahil maraming nangangailangan ng mga salita ng lambing at pampatibay loob. Sabi pa dito, pampapalakas o pagpapalakas ng loob para sa mga anghel. Mga salita ng pagpapasaya at panghihikayat na binibigkas kapag ang kaluluwa ay may sakit at ang pulso ay ng tapang ay mahina. Ang mga ito ay itinuturing ng tagapagligtas na parang sinasalita sa kanyang sarili. Habang ang mga puso ay nagagalak, ang makalangit na mga anghel ay tumitingin na may kagalakan sa pagkilala. So dito mga kapatid, makikita natin yung resulta kung paano tayong nagpapagamit sa Panginoon, paano tayong nagsasalita ng nagbibigay ng kagalakan sa puso ng bawat tao. Natutuwa po ang mga anghel sa langit pagka tayo ay gumagawa ng buong puso na gawain ng Panginoon. Kaya magtulungan po tayo pagka nakikita natin ang isang kapatid na nasaktan, nabigo, nadapa sa kanyang tinatahak na landas sa buhay. Magtulungan po tayo. Gawin po natin ang lahat para mapalakas po ang kanyang kahinaan. Huwag po tayong padalos-dalos, huwag po natin siyang husgahan, bagkus ipanalangin po natin na maging isa po itong paalala sa atin. Ipanalangin natin na ang isang taong nagkamali, tayo din nagkakamali, nagkakasala, ay bumangon at magpatuloy sa laban at humingi ng gabay sa Panginoon upang ang ating mga direksyon sa buhay ay maisang-ayon sa kanyang banal na kalooban. Kaya ang ating mga salita kailangang gamitin para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Kapag binibigkas natin ito sa bawat kaluluwa, huwag po nating saktan ang kanilang damdamin. Bagkus atin po silang bigyan ng kagalakan, ng comfort sa kanilang puso. Gaya ng binigyan niya tayo ng ating Panginoon ng comfort sa panahon na tayo ay nalulungkot. Ayan. So, sabi pa dito, matapang, umaasa na mga salita. Maraming matapang na kaluluwa na lubhang napipighati ng tukso.
halos handang mahimatay sa pakikipaglaban sa sarili at sa mga kapangyarihan ng kasamaan. Huwag pahinain ang loob ng isang tulad sa kanyang mahirap na pagkikibaka. Pasayahin siya ng matapang, umaasa ng mga salita na mag-uudyok sa kanya sa kanyang lakad. Sa gayon, ang liwanag ni Kristo ay maaaring sumikat mula sa iyo. Walang sinuman sa atin ang nabubuhay sa sarili niya. Roma 14:7. Sa pamamagitan ng ating walang kamalay-malay na impluensya, ang iba ay maaaring mahikayat at mapalakas, o sila ay masiraan ng loob at itakwil kay Kristo at sa katotohanan. So, mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon, binibigyan na talaga tayo ng paalala ng Panginoon kung papaano maging matapang na magbigay ng pag-asa ng mga salita sa mga taong nalulungkot, sa mga taong nawawalan na ng pag-asa sa kanilang buhay. Pagka may nakita tayong napipighati na kaluluwa or natutukso na kaluluwa, ilapit po natin siya sa Panginoon. Dahil tayo din, mga kapatid, may times din na natutukso tayo na magsalita ng hindi maganda or mag-iisip ng mga imahinasyon na mga walang kwentang mga kwento or mga fiction stories sa ating imagination. Dinudumihan po ang ating kaisipan. Nawa ay bigyan po natin ng lugar sa ating mga puso ang paalala at gabay ng Panginoon upang tayo ay kanyang magabayan sa ating landas na tinatahak. Upang sa gayon ay ang liwanag ng ating Panginoong Hesus ay maaaring sumikat sa atin dahil walang sinuman sa atin na nabubuhay sa ating sarili. Dahil kailangan po tayo o kailangan natin si Kristo, dependent po tayo sa Kanya. Anuman ang ating mga hiling, anuman ang ating panalangin, anuman ang ating mga hinanaing sa ating buhay, may pag-asa, may kalungkutan, may kapighatian man tayong nararamdaman, o ano pa ang ating sitwasyon sa mundong ito, ang Panginoon ay kailanman ay hindi niya tayo iiwanan. Bagkus binibigyan niya lamang po tayo ng paalala o pinaparanas lamang po sa atin ang mga ganitong bagay upang ating maramdaman ang kanyang pag-ibig. Sabi pa dyan, walang pag-aalinlangan o pagpampahina ng loob. Gawin itong isang panuntunan na huwag magbitaw ng kahit isang salita ng pagdududa o panghihina ng loob. Marami kang magagawa upang pasiglahin ang buhay ng iba at palakasin ang kanilang mga pagsisikap sa pamamagitan ng mga salita ng pag-asa at banal na saya. So dito, mga kapatid, napakaganda, kung babasahin talaga natin ang buong detalye ng salita ng Panginoon, ay wala tayong dapat na pasukin ang ating isipan ng pagdududa. Bagkus atin pong panghawakan ng pangako ng Panginoon dahil siya lamang po ang ating pag-asa. So gawin nating mabisa ang isang panuntunan na huwag tayong magbitaw ng mga salitang pagdududa o nagpapahina ng loob. Bagkus pakalakasin po natin. At nakikita man natin ang ating mga tao sa ating paligid na nanghihina po sila, pakalakasin po natin sa tulong ng Panginoon ay pinapalakas po tayo. Ibahagi po natin yung kalakasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon dahil obligasyon po natin ito na bigyan sila ng pag-asa, mga salitang banal na punong-puno ng saya. Hindi mumurahin o walang halaga. Turuan natin ng dila na magsalita ng mga tamang salita, mga salitang magpapasigla at magpapalakas sa ating kapwa. Pag-usapan natin ang kabutihan at awa at ang pag-ibig ng Diyos. Alisin ang lahat ng hindi naniniwalang salita at lahat ng mura at karaniwan. So, tayo, mga kapatid, minsan nakakapagsalita tayo na hindi pinag-iisipan. Nakakapagsalita tayo ng mga walang kwentang salita. Bagkus ipanalangin po natin sa Panginoon na iwasan na po natin ang mga salitang ito. Punuin po natin ng pasasalamat at papuri ang ating mga labi. Dahil ang Panginoon ay nagbigay na nga sa atin ng paalala kung paano nating turuan ang ating mga dila na magsalita ng tamang salita. Dahil pagka hinahayaan lamang natin na magsalita ang ating mga dila sa walang kwentang bagay, magiging isa po tayong pabaya sa tungkulin na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, ang mangyayari niyan, darating ang kahatulan kung hindi tayo magsisisi sa mga salitang ating sinasabi at paulit-ulit na lang nating ginagawa.
baka po ay hatulan at magsisi pa tayo sa huli. So habang may panahon pa, baguhin na po natin ang ating mga idea, baguhin na po natin ang ating mga salita, gawin na po natin itong pagpapala sa mga taong ating nasasalamuha. Sabi diyan, inspirasyon sa pamamagitan ng banal na katapangan. Hayaan ng dila ay magbigyang inspirasyon ng banal na katapangan na magsalita ng mga salita o ng pampatibay loob, mga salita na pumupukaw at magpapalakas sa mga kaluluwa upang putulin ang mga tali ng katamaran at katiwasayan na nagbibigkis sa kanila sa kawalan ng katiyakan. Ayan. So mga kapatid, itong ating mga salita, magbigay tayo ng inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng banal na katapangan. Ano po ba itong banal na katapangan? Ito po yung bagay na dapat nating maangkin. Ihingi po natin sa Panginoon, dahil bibigyan niya nga talaga tayo ng klaro, very clear na mga paalala at gabay para po makamit po natin itong banal na katangian or banal na katapangan. Kaya hayaan natin yung ating mga dila na magbigay ng inspirasyon sa mga tao. Puro iisip po tayo ng mga positibong bagay at ito po yung lalabas sa ating mga bibig. Huwag hayaang nagsasalita po tayo according sa ating nararamdaman. Baka po tayo ay madaya. Kaya maging mapagbantay po tayo sa ating mga salita. Baka po tayo ay makapasakit din po sa ating kapwa. So, sa pagpapatuloy, mga pag-uulit na parang parot. Hindi mo maaabot ang mga puso sa pamamagitan lamang ng anyo ng mga salita. Isang parang loro o parot na pag-uulit-ulit ang salita na parirala. Ang iyong sasabihin ay dapat na pagpapahayag ng isang personal na karanasan. Kung pasayahin mo ang mga puso sa pamamagitan ng mga salita ng katapangan at pag-asa, ito ay dahil ang biyaya at pag-ibig ng Diyos sa iyo ay isang buhay na katotohanan. Ito ay impresyon ng Diyos na ang mga kaluluwang ito ay dapat tumanggap. Hindi ang iyong sarili, ngunit kung ang manggagawa mismo ay hindi pa dalisay, binago, hindi niya maihaharap ang katotohanan ng may kasariwaan. Puwersa, kapangyarihan na pumukaw ng tumutugon na damdamin sa mga nakakarinig ng salita ng buhay. Ayan, pinapaalalahanan po tayo sa ating napag-aralan ngayon na kapag ang katotohanan ay hindi natin naisa sa buhay, hindi po natin ito kayang ibalita ng may kabanalan. Bakit? Dahil pagka hindi natin nilalakaran ang bawat punto ng katotohanan, mahihirapan po tayo paano maipapakita sa mga tao. Dahil napaka-epektibo po yung gawain, napaka-epektibo po yung katotohanan pagka nakikita nila ito sa ating mga kilos, sa ating mga gawa, at sa ating mga salita. At umuuna po yan sa ating isipan. Nagkikreate po ito, plano sa ating dito sa ating kaisipan at dumadaloy sa ating puso kung paano natin itong maging character, mga kapatid. Kaya maging mapagbantay po tayo na gamitin ang mga talento na pinagkaloob sa ating ng Panginoon ng may kabanalan at ng may katiwasayan. Ayan. So, mga salita ng pagpapasaya. Ang mga daing ng kalungkutan ng mundo ay naririnig sa ating paligid. Ang kasalanan ay idiniin ang anino nito sa atin. At ang ating isipan ay dapat maging handa sa bawat mabuting salita at gawain. Alam natin na nasa atin ang presensya ni Jesus. Ang matamis na impluensya ng kanyang banal na espiritu ay nagtuturo at gumagabay sa ating mga kaisipan, na umaakay sa atin na magsalita ng mga salita na magpapasaya at magpapatingkad sa landas ng iba. So, kapag hiningi na po natin sa Panginoon yung gabay, paano magsalita according sa kanyang kalooban, ay angkinin na po natin, pagsikapin po natin na magawa at magampanan ang kanyang kalooban. Kaya ang ating hinanaing, ang ating daing, kapag tayo ay nalulungkot, nalulugmok, lumapit tayo sa Panginoon, humingi ng gabay, ano yung dapat nating sasabihin, ano ang dapat nating iisipin. Huwag po tayong padalos-dalos na lang na nagawin ang mga bagay na hindi pa natin lubos na naunawaan. Bagkos nakikita na natin ang ating sanlibutan na punong-puno ng kalungkutan at naghahanap sila ng
magpapagaling sa kanilang nararamdaman. Ngunit tandaan natin, pagka hindi tayo lulapit sa Panginoon, hindi po natin magagamot ang ating sariling nararamdaman. Pagkos ang ating mga salita lamang ay walang epekto sa atin, magiging kagaya tayo ng isang tao na salita lang ng salita at kulang sa gawa, magiging wala din pong kwenta ang ating nalalaman. Kaya mas maigi na lang na maisabuhay natin, na gawin na lang po natin, huwag yung puro salita. Kaya ito po yung dapat nating unawain sa ating buhay, na gawin po nawa nating lifestyle ang pagbabasa ng banal na kasulatan o ng salita ng Diyos, para paalalahanan po tayo ng Panginoon sa mga bagay na ating gagawin, paano siya mapaglingkuran ng tama at may katapatan. Kaya sa buhay natin ngayon dito sa mundo, anuman ang ating sitwasyon, naririnig po tayo ng Panginoon at alam niya ang ating nararamdaman kahit hindi pa natin sasabihin. At gusto niya na kausapin natin siya, ano yung nais natin, sambitin po natin at panghawakan ang kanyang pangako. So, sa pagpapatuloy, kaaya-aya at sang-ayon na tono, tayo ay magsalita ng mga salita na magpapaginhawa at magpapasigla. Mga kapatid, sanayin ang inyong sarili na magsalita sa kaaya-aya at sang-ayon na tono. Walang masama, ngunit mabuti. Ang magsalita ng may kabaitan, ngunit ang magsalita ng walang paggalang at halos itinataboy ang mga banal na anghel sa kalungkutan. So ito po palang tono ng ating mga salita ay maging mapagbantay po tayo. Kahit na yung mga sinasalita natin ay talagang totoo, dapat malumanay po tayo na magsalita ng tama at wasto, ng may lasa ng katwiran ni Kristo. Kaya magtulungan po tayo, ipanalangin po natin ang isa't isa, dahil lahat tayo ay may mga kahinaan na lalong-lalo na sa pagsasalita, paanong magsalita ng tama at naaayon sa kanyang banal na kalooban. At kapag hiningi na po natin ito, kailangang pagsikapan na po natin na gawin ang mga bagay na yung mga pinapaalala sa atin ng Panginoon sa panahon na tayo ay sinusubukan, panahon na tayo tinutokso, ano ang dapat natin gawin o paano natin ito haharapin. Bilang isang pako sa isang tiyak na lugar. Sabi diyan, ang mga dakilang kaisipan, marangal na mga mithiin, malinaw na mga pangunawa sa katotohanan, walang pag-iimbot na mga layunin, pagnanasa para sa kabaitan at kabanalan, ay makikita sa mga salita na naghahayag ng katangian ng kayamanan ng puso. So, ano nga po ba ang desire, ang hangarin natin sa ating mga puso? Ito po ay lalabas sa ating mga dila. Ito po ang nag-create sa ating kaisipan. Kaya ihingi po natin talaga totally sa Panginoon ang gabay at fully surrender na po tayo sa Kanya upang ang ating mga salita ay hindi po natin pagsisisihan na bakit ko yun nasabi, bakit ko yun nasalita, at makita po natin ang mga bagay na dapat natin gawin. Makita natin ano yung magiging resulta sa ating pinili, lalong-lalo na sa ating mga salita. At unang-una po ito mumold sa ating kaisipan, paano tayo magsalita ng tama at ng may kabanalan. Ang mga nakakasama natin araw-araw ay nangangailangan ng ating tulong, ng ating patnubay. Maaaring sila ay nasa ganoong kalagayan ng pag-iisip na ang isang salitang binibigkas sa kapanahunan ay magiging parang pako sa isang tiyak na lugar. So, tandaan natin mga kapatid na kapag nagiging pabaya po tayo sa ating mga salita, baka po ay makapasakit po tayo sa ating mga kapwa, gaya ng pako. Di ba mga kapatid, parang tutusok talaga. Itong salita talaga ay, minsan ito yung nakakasakit ng damdamin ng tao, kaysa yung paluin mo ang isang tao. Kaya, maging paalala po ito sa atin, na huwag magsalita ng padalos-dalos. Ipanalangin po natin sa Panginoon na naayon lamang sa kalooban niya ang ating maging salita o sa ating mga sasabihin. Dahil ito, lalong-lalo na sa ating mga nakasasalamuha, sa ating mga kasama, sino-sino ang mga tao na sa ating paligid. Nagbibigay po ba tayo ng pagpapala sa kanila? Or nagbibigay po ba tayo sa kanila ng paanyaya na upang ang banal na anghel ay manahan sa atin? Dahil kapag sa ating tono pa lang, sa ating mga salita, ay napakataas na, parang nagmugiging mataas na tayo, ang mga anghel mga kapatid, lalayo ito. Kaya nakakalungkot isipin na yun ang mangyayari. Ngunit may
choice po tayo. Kaya nga mas mabuting piliin natin ang tama na magsalita ng may kabanalan. Ihingi natin sa Panginoon dahil walang imposible sa Kanya. Bibigay niya po tayo at ipagkakaloob niya ito sa atin. At ito yung tangi nating dalangin para maikauunlad ng ating buhay bilang Kristiyano at the same time sa Kanyang gawain. Mga binhi ng pagdududa, isang paglilingkod ni Satanas. Mag-ingat tayo laban sa pagsasalita ng mga salitang nakapanghihina ng loob. Magpasya tayo na huwag tayong makisali sa masamang pagsasalita at paninirang puri. Tumanggi tayong maglingkod kay Satanas. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga binhi ng pagdududa, mag-ingat tayo laban sa pagpapahalaga sa kawalan ng pananampalataya o pagpapahayag nito sa iba. Maraming beses kong hiniling na sana ay magkaroon ng isang pangako na naglalaman ng isang taimtim na pangako na sasabihin lamang ang mga salitang iyon na nakalulugod sa Diyos. May malaking pangangailangan para sa gayong pangako gaya ng para sa isa laban sa paggamit ng nakalalasing na alak. Simulan nating disiplinahin ang dila, laging alalahanin na magagawa lamang natin ito sa pamamagitan ng pagdidisiplina sa isip, sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. So dito mga kapatid, napapansin natin na number 1, kapag gusto nating makontrol ang ating mga habit, makontrol yung pagsasalita na hindi maganda, unang-una sa lahat, kailangang disiplinahin ng dila. Ang ating pag-iisip, ano po ba yung nagmumold dito? Makikita po talaga ito sa ating mga gawa. Ano yung gusto natin? Ano yung hangarin natin? Patuloy nating ipanalangin sa Panginoon. Ano yung nais ng Panginoon sa atin? Ano ang kanyang kalooban? Nawa ay ma-reveal na po ito sa atin upang hindi po masasayang ang mga kautusan, ang kanyang kalooban, ang kanyang mga paalala sa atin. Tandaan natin na tayo ay lumalakbay lamang dito sa mundo at sa ating mga salita, nililista po yan sa langit. May mga bagay o mga salita na paulit-ulit na lang na sinasabi, ngunit hindi natin nagagawa. Kaya isa po itong paalala sa atin na maging tapat po tayo sa ating mga salita, sa ating pag-iisip at sa ating imahinasyon. Napakalaking importante po dahil ano po yung nilalaman sa ating isipan, dadaloy po ito sa ating mga puso, magiging isa po itong pakiramdam natin dahil ang kalahati ng ating kaisipan ay ating pakiramdam. Tandaan natin mga kapatid ay sino po ba ang naluluwalhati nito? Bakit ba nagdudungisa ng ating kaisipan sa mga walang kwentang bagay? Kaya ito yung sinasambit ng ating mga dila. Kaya pakabanalin po natin sa tulong ng Panginoon, ihingi po natin sa Kanya ang gabay na mapabanal ang ating mga puso at lumakad tayo sa Kanyang katwiran. Pagtatanghal ng tagapagligtas o huwag magsalita ng salita na magdulot ng mas malalim na sakit sa kaluluwang pagod sa isang buhay ng kasalanan, ngunit hindi alam kung saan makakahanap ng kaginhawahan. Iharap ang mahabaging tagapagligtas. Hawakan siya sa kamay, itaas siya, magsalita sa kanya ng mga salita ng katapangan at pag-asa. Tulungan siyang hawakan ang kamay ng tagapagligtas. So, dito mga kapatid, kapag kami nakita tayong nangihina, na panghihinaan sa kanyang espiritual na aspeto sa buhay, ilapit po natin siya sa ating Panginoon. Maging isa po tayo yung dakilang halimbawa sa Kanya. Ano man po ang ating sitwasyon sa buhay, maging mabait na po tayo sa lahat ng aspeto. Maging banal na po tayo sa ating kaisipan upang dadaloy ang banal na langis sa ating mga puso. At ito po yung kikilos at gagawa sa ating mga labi. Ito yung kikilos sa ating isipan at may papakita sa ating mga gawa. Ang makalangit na hagdan, siya na lumalapit kay Jesus ay nakatuntong sa isang hagdan na umaabot mula sa lupa hanggang sa langit. Ituro ito sa pamamagitan ng panulat, sa pamamagitan ng boses, na ang Diyos ay nasa itaas ng hagdan. Ang maliwanag na sinag ng kanyang kaluwalhatian ay sumisikat sa bawat pag-ikot ng hagdan. Siya ay magiliw na tumitingin sa lahat ng umaakyat ng masakit pataas upang siya ay magpadala sa kanila ng tulong, banal na tulong kapag ang kamay ay tila nakaka-relax at ang paa ay nanginginig. Oo, sabihin sa mga salitang
magpapatunaw ng puso na walang sinumang matyagang aakyat sa hagdan ang mabibigo sa o sa pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Yaong mga naniniwala kay Kristo ay hindi kailanman mapapahamak, ni sinuman ang aagaw sa kanila sa kanyang kamay. Mga kapatid, pagka meron tayong sakripisyo na naiugnay sa ating buhay at patuloy tayong lumalakbay at patuloy nating sinusunod ang kalooban ng Panginoon para lamang tayong umaakyat sa hagdan, para po tayo lumago sa ating spiritual na buhay, sa ating mga ugali, paano ito mamold, ipinapalabas ng Panginoon yung mga depekto ng ating ugali at kailanman hindi po tayo mabibigo. Dahil pagka meron tayong pagsisikap na gawin ang gawain ng Panginoon, ang mangyayari niyan, sino man ang lalapit sa Panginoon at aakyat sa kanyang trono ng kanyang biyaya ay kailanman, hindi siya mawawala ng pag-asa. Bagkus magiging inspirasyon sa kanyang buhay ang pag-akyat sa trono ng langit. At kailanman hindi tayo mawawala ng o hindi tayo mabibigo sa ating paglapit sa Panginoon dahil tatanggapin niya po tayo. Ang sino mang lalapit sa Panginoon, ang maniniwala at kikilos at gagawa ng may pag-ibig sa ating Panginoon at sa ating kapwa, tayo po ay ililigtas ng ating Panginoon at titingnan niya ang ating mga gawa kung ito po ba ay nagbibigay ng kaluguran sa kanyang matamis na pangalan. Sabihin sa mga tao sa malinaw at may pag-asa na wika kung paano sila makakatakas sa pamana ng kahihiyan na nararapat nating bahagi. Ngunit alang-alang kay Kristo ay huwag magharap sa kanila ng mga ideyang magpapahina sa kanila ng loob, na gagawing napakahirap ng daan patungo sa langit. So, mga kapatid, kung tutusin ang ating pag-akyat sa langit, ang ating paglalakbay dito sa mundo, tayo po ay ongoing na sa kaparaiso ng ating Panginoon, ay hindi po mahirap. Ating tagapagligtas, tutulungan niya po tayo paano makapanagumpay sa mga pagsubok sa ating landas. Kaya huwag po tayong mapanghinaan ng loob. Gamitin po natin yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Lahat ng bagay na ito ay sa Kanya. At gamitin natin ito para sa ikaluluwalhati ng Kanyang pangalan. At hindi po tayo mabibigo pag kanina nais na ng ating mga puso na gawin at sundin ang Kanyang layunin o ang Kanyang kalooban. Sa ating panghuli, lunas sa depresyon. Hindi natin kayang maging hadlang sa iba sa anumang paraan. Bawat isa ay may kanya-kanyang kakaibang tukso at pagsubok at dapat tayong tumayo sa isang posisyon kung saan matutulungan at mapapalakas natin ang natutukso. Dapat nating pasiglahin at kung maaari, itaas ang mga mahihina sa pananampalataya. Sa pagsasalita tungkol sa mga pangako ng Diyos, maaari nating maalis kung minsan ang depresyon sa isipan ng mga nasa pagsubok at kahirapan. Ayan, pwede po pala natin gamitin ang ating mga salita, mga kapatid. Tinutulungan tayo ng Panginoon na paalalahanan ang ating kapwa na kung meron siyang depresyon sa buhay, mga pagsubok at kahirapan na nararamdaman at nararanasan, tulungan natin siya paano mapagaling ang kanilang mga puso. At tandaan natin, ang buhay natin dito ay lumalakbay lamang po tayo at gumagawa lamang po tayo ng mga bagay na magbibigay ng kaluwalhatian sa banal na pangalan ng ating Panginoon. Kaya wag po nating sasayangin ang mga pagkakataon, mga oras natin, ang ating mga pag-iisip, ang ating mga talento at ang lahat ng bagay na ito sa kanyang gawain. Bigyan natin ng atensyon, focus ang bawat kautusan at ang bawat kalooban, ang bawat salita na naayon sa kanyang banal na kasulatan. Tuunan po natin ito ng pansin upang tayo ay magiging kabahagi ng kanyang sakripisyo at the same time, kabahagi po tayo ng kanyang kabanalan. Nawa ang ating kaisipan ay mapabanal sa kanyang mga salita, humingi po tayo ng gabay sa kanya upang ang ating mga salita at ating mga pag-iisip ay mapabanal sa kanya. At mag-usap po tayo tungkol sa makalangit na bagay at kapag tayo ay may pagsama-sama upang tumulong sa isa't isa patungo sa langit, tayo ay kailangang magsalita ng mga bagay na banal at makalangit. So, yun,
ay matutulungan po natin ang ating mga kapwa paano maidadala ang kanilang mga sarili sa paanan ni Kristo. Ito po ang ating dalangin, ito po ang ating gawain na dapat natin silang maisentro ang ating mga sarili sa makalangit na bagay. At muli, maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa susunod na mga episode na ating ilalabas dito sa ating YouTube channel, sa Facebook, at sa lahat nating mga viewers. At kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa ating topiko, please comment down below. At once again, God bless po sa ating lahat.